tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Why Waste Resources? Life is short. Hindi naman talaga napakahaba ng buhay, especially when compared with eternity. Therefore, in this short life, what should happen, should happen. May mga nakatakda na dapat maganap at pag hindi naganap sa tamang oras, madalas hindi na yun magaganap pa kailanman. Time and other resources should deliver what they should deliver, should be fruitful, and should not be wasted. Sa iksi ng buhay na ito at sa dami ng dapat mangyari, malasap, maranasan, dapat walang sayang na oras, walang sayang na mga ginagawa ang tao. At yan ang pag-aaral natin ngayon sa pagbibigay ng lalo pang diin. Sinabi ni Jesus that I came that you might have life and have it abundantly, have it to the full. God created us for us to enjoy His love, His creation, His resources. So why waste resources? Salamat, Ama, dahil kayo ay nagmamahal sa amin at marami kayong inilaan na aming malasap sa buhay na ito. Turuan nyo kami na makilala, makita, ma-recognize sa amin yung mga pagpapala nyo at wala kaming sayangin. Lord, we commit this time to you, asking you to bless us, to lift your name in our midst, to let your light shine upon us. And also, Lord, we ask you to forgive our sins. Cleanse us, make us whole, heal us, teach us. In the name of Jesus, your Son, our teacher and friend, we pray with thanksgiving. Amen. We shall be reading Luke 13, 6-15, a very important parable that the Lord Jesus Christ Himself gave. And we'll begin with verses 6-7. Jesus then told them this story. A man had a fig tree growing in his vineyard. One day he went out to pick some figs, but he didn't find any. So he said to the gardener, "For 3 years I have come looking for figs on this tree, and I haven't found any yet. Chop it down. Why should it use up space?" Yung fig po ay isa sa mga very common fruit trees sa Israel, at ito inaasahan na maraming magiging bunga at itinatanim talaga para mamunga. At sa kwentong ito na ibinigay ng Panginoon, ay merong isang lalaking may-ari ng halamanan, of course, representing God. Laging yung owner ng vineyard, yung king, sa mga kwento, represent the highest authority, who is God. At siya ay merong halamanan, meron naman siyang tagapag-alaga ng mga halaman doon. At sabi ng may-ari, 3 taon na akong pabalik-balik sa puno na ito at panahon na para mamunga, pero 3 taon nang wala rin siyang ibinubunga. Ang mabuti pa, bunutin mo na, putulin mo na dahil sayang ang taba ng lupa, sayang ang espasyo. Alam niyo, lalo sa Israel, disyerto doon. Konti lang yung fertile soil. Konti lang ang pwede mong itanim na mamumunga para pakinabangan mo sa buong taon na ang init-init ng summer at ang lamig-lamig ng winter. Sayang ang lugar ng halaman na nasa garden, inaalagaan, dinidiligan, pinafertilize, tapos walang bunga. Sabi niya, bakit uubusin natin ang yaman ng lupa sa isang halamang di naman namumunga? Palakulin mo na, putulin mo na, sayang ang space. So the owner of the garden expects fruits from the plants that use up space, water, and other nutrients. And he is expecting fruit from this plant being taken care of by the gardener. Nag-i-invest sila panahon, oras, precious water, tapos walang bunga. A cultivated tree that does not bear fruit wastes space, nutrients, and care, and other special resources. At ang lesson agad, nakita natin, as represented by this owner of the garden who is supposed to represent
representing the owner of the true garden of the earth is God, that this should not be wasted. Dapat yung mga unfruitful trees, putulin, bunutin, at magbigay ng space para sa ibang pwedeng mamunga. Luke 13, 8-9, the gardener answered, Master, leave it for another year. I'll dig around it and put some manure on it to make it grow. Maybe it will have figs on it next year. If it doesn't, you can have it cut down. So medyo nakiusap pa yung gardener. Alam niyo naman, syempre, yung gardener, mahal na rin niya yung mga tanim-tanim niya. Sabi niya, bigyan pa po natin ng palugit, isa pang taon. Dadagdagan ko pa ang paghuhukay ng lupa sa paligid ng mga ugat. It is a very sound horticulture and agriculture process. Pag hinukay mo yung mga lupa sa tabi ng mga ugat, mas may papasok na hangin doon sa ugat, mas magkakaroon siya ng nutrients. So, dadagdagan ko pa po ng mga pataba, mga manure, mga dumi ng hayop, para lalong magkaroon ito ng pagkakataong mamunga. At matapos ko pong gawin yan, sa loob ng isang taon, di pa rin namunga, putulin na po natin ang halamang ito. So the gardener seeks more chances for the plant to bear fruits. The gardener would invest more resources in the plant, but would closely monitor the plant's fruitfulness, and then would chop it down if it continued to be fruitless. Immediately, there are lessons. What are the very immediate lessons that we learn from this story? That investors naturally seek fruits. Gain. Profit. Nagtitinda ka para tumubo. Kaya mga nagtitinda, naku, wala po akong katubo-tubo dyan. Ba't ka pa nagtinda? Umuwi ka na lang. Diba? Parang bola yata yan. Nagsasayang ka ng oras, nagtitinda ka, wala kang tubo. Siyempre, ang may negosyo, gustong kumita, may ganansya. Yun namang mga gustong lagi makadilihensya, ang kinocompute, yung kita nung namumuhunan, laki naman ang kita niya. Kaya nga siya namumuhunan para kumita, para magkaroon ng bunga ang kanyang itinatanim. Yung investor, sabi sa Matthew 25:27, example na naman ito ng Panginoong Jesus, pinagalitan niya yung binigyan niya ng puhunan na hindi tumubo. You could have at least put my money in the bank so that I could have earned interest on it. Nagbigay ang master na naman, representing God, ng iba't ibang laki ng puhunan sa iba't iba niyang tauhan. Merong hindi man lang ininvest yung binigay sa kanya, pagbalik ng amo, walang kinita, nothing. Tinago lang niya sa isang sulok. Sabi ng amo, kung hindi ka man namuhunan, tamad ka, hindi ka nagnegosyo, sana man lang nilagay mo sa bangko. Nagkaroon man lang kahit konting interest. Kasi isosoli mo sa akin, walang-wala. Ayaw ng Panginoon nun. Parang uutangan nyo yung isang tao ng 1,000, ibabalik nyo rin 1,000, pero 10 years ago nyo inutang. Kung inilagay niya sa bangko yun, baka 1,100 pesos man lang yun ngayon, tumubo. Pagka kayo may inutang at matagal bago nyo maibalik, patubuan nyo kahit hindi humihingi ng patubo yung nagpautang. Kasi kung hindi niya ipinautang sa inyo at ibinangko niya, may interest. Lalo kung ipinamuhunan niya at tumubo at kumita. Hindi yun masama. Akala ng iba, un-Christian na tumubo. Un-Christian naman yung ganid na tubo. Un-Christian yung nagigipit ang mga tao, itataas mo yung presyo mo. Pero kaya ka nagne-negosyo, para ka tumubo, natural lang yun. No? Kung hindi man lang magkaroon ng profit, at least interest. May lesson pa rin sa atin yan, mga kapatid, kung hindi man tayo yung investor. Make your investors harvest fruits. Lahat may investor sa atin May investment sa atin ng mga tao. May investment, halimbawa, ang Pilipinas sa mga scholar ng bayan, sa mga estudyante ng mga state universities. Hindi pagka-graduate, harurot agad abroad at sariling pagkita lang ang iisipin. Dapat meron namang tubuin yung bayan sa mga scholar ng bayan. Malaki ang investment ng mga ate, kuya, magulang sa mga batang nag-aaral. Pag natapos naman, kailangan naman bigyan nyo sila ng ganansya. Hindi yung mag-aasawa agad at sariling buhay na lang ang aasikasuhin, hindi man lang nakapagbigay ng tubo sa namuhunan.
Sabi niyo, pamumuhunan ba ang pagiging magulang, ang pagiging kapatid? Lahat ay pamumuhunan. Example pa nga ng Panginoon siya mismo, yung Diyos mismo, naghahanap ng tubo Hindi yun masama, yun ang natural. Pag nagtanim ka ng isang buto, tutubo, maraming bunga, mas maraming buto ang makukuha mo. Yun ay natural lang, hindi yun evil. So make your investors gain through their investment. Yun ang tinatawag na pagtanaw ng utang na loob. Every relationship is transactional. Kaya nga ang kasal, tinatawag marriage contract. It is a contract. I contract marriage to gain. You contract marriage to gain. Dapat patubuin kita at ikaw patubuin mo ako. Hindi isa lang yung tumutubo at yung isa nakakalbo dahil pinapanot na siya, kinakalbo siya, inuubo siya nung isa lang, one way. Walang ganong relationship na magtatagal. It is not natural. Dapat two-way ang relationship. May napapala ka sa akin, may napapala ako sa iyo. Although there are times na dahil hindi mo kaya, may sakit ka, mahina ka, may problema ka, puro pagbibigay ang gagawin ko sa iyo, pero darating naman yung time, makaka-recover ka, dapat bumawi-bawi ka. Yun ang godly principle. Hindi yun greed, hindi yun materialism. It is the law of nature. Paul says that even on spiritual work. Kahit sa mga ginagawang spiritual, para rin siyang investment. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:10, "This was written in the scriptures so that all who plow and all who grind the grain will look forward to sharing in the harvest." Ano kanyang tinutukoy? Sabi niya, pagka merong mga, binanggit niya yung utos sa Old Testament, na pagka merong hayop na naggigiik ng mga trigo, tinatapakan niya yung mga trigo, pabalik-balik siya para matanggal doon sa tangkay at pwede na itong gilingin. Sabi niya, yung mga hayop na yun, hindi mo dapat tatalian ng bibig. Dapat kahit kailan niya gustong yumuko para kumain ng mga grain na tinatrabaho niya, pwede. Pero sabi ni Paul, sa palagay niyo ba sinulat yung batas para lang sa mga hayop? Yun lang yung example. Pero yan ay example para sa ating lahat na sino mang nagpapagod, naghihirap, dapat meron siyang benefit. Kaya sinabi niya sa kanyang flock, 1 Corinthians 9:11, "When we told the message to you, it was like planting spiritual seed. So we have the right to accept material things as our harvest from you." From Paul, the foremost church planter, sabi niya, pinapakain ko kayo ng spiritual food. Aba, dapat pakainin niyo ako ng material food. Saka papakain ko sa inyo, hindi na nga ako nakakapagtrabaho dahil kayo itong inaasikaso ko. Abay, dapat asikasuhin niyo rin ako. Si Paul yun, giving us an example na hindi nakaka-embarrass to expect such things. Because godly relationships are mutually beneficial. May benefit ang anak sa magulang, dapat may benefit din ang magulang sa anak. May benefit ang husband sa wife, ang wife din may benefit sa husband. May benefit sa iyo ang kapitbahay mo, ikaw din, dapat magbigay sa kanya ng benefit. Yun ang makadiyos na pakikitungo. You plant so that you will harvest. Walang nagtatanim para lang magtanim. Nagtatanim siya para umani. And the planted seed should yield fruits. So it is not bad or unnatural for those who plant to harvest. At sinabi rin, Lord, whatever you plant, you will harvest. That is the law of nature. So gardeners and managers are to make the enterprise profitable for the owner or the investor. Nakita nyo, sabi nung may-ari ng garden, ito, 3 taon nang walang bunga, dapat bunutin na yan. Alam niyo, meron ditong unsaid, very obliquely, very indirectly, it was also a rebuke to the gardener. Gardener ka, nandito ka araw-araw. 3 taon nang hindi namumunga yan, wala kang ginagawa. Bunutin mo na yan. Magtanim ka ng iba. Pag tayo po ay gardener, manager, tayo ay employee, dapat may ganansya ang ating employer. Ginagawa kang manager to take care of the interest of administration, hindi para makipagsabuatan sa mga empleyado na dayain ng administration. Kasi sino ba ang nagpapasweldo sa iyo? Dapat yung nagpapasweldo sa iyo may mapala.
Hindi nakikipagsabuatan ka doon sa mga nasa baba para pare-pareho yung dayain yung nagpapasweldo sa inyo. Dapat kikita mo yung mali, itinutuwid mo dahil kaya ka nga sinusweldohan. Dapat sulit sa isinusweldo sa iyo yung nagpapasweldo, hindi lugi. Sasabihin mo, pinapasweldo mo ng konti, ang laki ng kita ng kumpanya, natural. Kaya nga siya namuhunan para tumubo. Alangan namang pinasweldo ka, namuhunan siya, nag-take siya ng risk, tapos yung investment niya, ganun din yung pumasok na income, walang tubo. Ba't pa siya magre-risk? Matthew 25:19-21. Sometime later, the master of those servants returned. Yung master na nagbigay ng puhunan sa iba-ibang katulong niya. He called them in and asked what they had done with his money. The servant who had been given 5,000 coins brought them in with 5,000 that he had earned. Ang laki ng percent ng tubo niya, ha? He said, "Sir, you gave me 5,000 coins, and I have earned 5,000 more." "Wonderful," his master replied. "You are a good and faithful servant. I left you in charge of only a little, but now I will put you in charge of much more. Come and share in my happiness." Here, the master also represents God. Lahat tayo binibigyan niya ng talent. May ibinigay sa'yo. Dapat may tubo siya. Dapat makapagdala ka ng kaluluwa sa Kanya. Dapat meron ka matulungan. Dapat magawa mo yung ginagawa ng Diyos. Dapat higit sa ibinigay sa'yo ang maibalik mo. Pagka hindi ka nagbabalik, walang napapala sa'yo ang Diyos, babawian ka ng ibinigay sa'yo. Ang linaw-linaw ng kwento. Pero pag may napapala at napaparami mo, lalo ka pa niyang bibigyan ng mas malalaki mga puhunan. At meron ka agad premyo, sabi niya, "Come and share in my happiness." Hindi ka naman inaalipin, hindi ka kinakawawa, but you must deliver. Ganon sa Diyos, sa ibinibigay sa ating talents and resources. Ganon sa employer. Kailangan din siyang gumanansya sa iyo. Ganon sa magulang, ganon sa sponsor, ganon sa ninong, ganon sa ninang. So gardeners fertilize the plant. Teacher ka, dapat ang mga estudyante mo maging marunong, dumami ang alam. Fertilize them. You protect the plant. And you care up to the time that it becomes fruitful. Baliwala ang trabaho ng gardener kahit araw-araw pagod siya, hirap siya, pawis na pawis, init na init, pero at the end of the day and at the end of the season, wala namang bunga yung tinanim niya, baliwala. Hindi naman hinahanap ng may-ari ng garden na mapagod si gardener at masaya na yung owner. Ang hinahanap niya, bunga ng pagod. So sa buhay natin mga kapatid, hindi sapat na pagod. Dapat may bunga. Marami. Masaganang bunga. Kaya pag may nagtatanong sa akin, panahon na po kaya para maghanap ako ng ibang trabaho o negosyo o hanap buhay? So ang tatanong ko, namumunga ka ba ng marami, sapat at higit pa sa pangangailangan mo ang bunga? Hindi nga po araw-araw pagod ako talaga halos ihampas ko ang katawan ko sa trabaho. Wala na akong saya, puro trabaho pero wala pa rin bunga. Abay, dapat may palitan ka sa buhay mo. Either palitan mo yung trabaho mo o yung negosyo mo o yung style mo kasi hindi ka nagpo-produce. Hindi naman natutuwa ang Diyos na napapagod ka eh. Ang ikinakatuwa niya, yung pagod na may bunga. At lalo siyang natutuwa kung napaka-smart mo, hindi ka naman sobrang napapagod, ang dami mong bunga. Dahil nagamit mo yung utak nga, ibinigay sa'yo. Nagamit mo yung diskarte. So do not mistake activity for achievement. The employer is not impressed with hard work. The employer is impressed with fruitful work. Kasi pagod na nga po ako, hirap na ako dito sa aking trabaho. Oo, pero mali-mali naman ang ginagawa mo. Ano naman na pala ako napagod ka? Dapat maganda yung ginagawa mo. Tama, may bunga. So gardeners should do their best to make the plants bear much fruit. Binibigyan kayo ng oras. 24 hours a day. Binigyan ka ng utak. Ano yung utak na ipapakita mo sa Diyos bago ka matulog? Utak ba to na dumami ang alam, tumalino, mayroong napala ang Diyos, may bunga, o walang nadagdag? Baka nga nabako yung jeep ng malalim, nalaglag pa yung konting alam mo, naiwan pa. Nadadagdagan ba ang alam
Baka naman hanggang ngayon, spelling pa lang ng Mississippi, hindi pa matiyak. Ang tagal na. Dapat yung dati hindi mo alam, nalalaman mo. Yung konti lang na alam mo, lumadami. Yung niluluto mong hindi masarap, pasarap ng pasarap. Para may tubo ang Diyos sa talent na ibinigay sa'yo. Kung dati kang kumakanta, paganda na ba paganda yung boses mo, o kinakalawang pa dahil ang tamad mo mag-practice? Pintor ka ba? Gumagaling ba yung technique? O nawawala dahil puro pagte-text ang inaatupag mo sa halip na mag-practice ka? Yung talent na ibinibigay, pag hindi ginagamit, binabawi din tulad ng lupa sa garden. Pero pag ginagamit mo yan at kinakalugdan ka ng Diyos, lalong lumalago. Alam mo naman pag nalulugod ang Diyos, may paglago. At alam mo rin kung tama ang ginagawa. So, let us do our best. Plants are to bear fruit or must be ready to be cut down. Empleyado ka, hindi ka maganda ang performance, humanda ka matanggal. Huwag iiyak-iyak pag natanggal. Laging late, laging absent, laging mali. Natural lang, matanggal ka. Alam nga namang naghahanap yung employer ng mga magkakamali, mga malilate para malugi siya. So huwag sasama ang loob. Hindi ka nag-aaral, matatanggal ka ng school, kick out, natural lang. Sayang yung upuan doon sa school, dapat iba nakaupo doon. Sayang yung lugar. John 15:1-2. Jesus said to His disciples, I am the true vine, and my Father is the gardener. Ayan na. Lumalabas ako sino talaga yung gardener, sino yung may-ari. He cuts away every branch of mine that doesn't produce fruit. The Lord saying that. Yung mga iba, huwag naman nating tanggalin, kawawa naman, di ba Christian tayo? Si Kristo nga pinapatanggal niya, mas mabait ka pa kay Jesus. Hindi ka baitan na magtanggal ng hindi nagpo-produce because that is unfair to those who are producing. At nagiging konsentidor ka sa hindi namumunga. Kawawa naman yung kapatid mo, walang hanap buhay, nagkaroon ng asawa na maaga, tulungan natin. Sino may sabing mag-asawa siya ng maaga? Sino may sabing mag-anak siya ng kutakot-takot tapos ako ngayon ang bibili ng gatas niya? Tapos sabi mo, dahil Christian tayo, sabi ni Jesus, walang bunga, putulin. Sabi ni Paul, if anyone does not work, he should not eat. Alam niyo, yung mga ibang Kristiyano, parang mas nagbabait-baitan pa kaysa kay Paul, kaysa kay Jesus, kaysa sa Diyos Ama. Ang nangyayari, nakukonsinti natin ang mga batugan, yung mga walang bunga, nakakalat dyan, nakahambalang, wala tayong pakinabang, at inuubos nila ang lahat ng resources. Tell me if that is godly, referring to the verses that we have read. God is just. The good must be rewarded, the bad must be punished. So sabi niya, I am the true vine. Pag may hindi namumunga, pinuputol para huwag masayang ang resources. So what are the applied lessons? Invest seeking and expecting fruits, gain, and profit. In business, in projects, and listen church, also in relationships. Huwag kayong pumasok sa mga relasyon na lugi kayo. Hindi kayo kinreate ng Diyos at isinilang para ipalugi, para ipadehado kung kani-kaninong abusado na hindi mag-aalaga sa inyo. Enter relationships to give, yes, but also to receive. Huwag kayong magkamaling isipin na it's very Christian to always give. You give and you receive. If you are not receiving and giving and giving and giving, that is not justice. Yun ang pinuputol. Tanong, asawa ko na po, pwede ko na bang putulin? Meron kasing ibang overlay no, ng mga teachings dyan that you are married for life. Ano mong pwede mong gawin? Bawasan mo ang pagpapakamartir. Kung sinusustentohan mo lang ang batugan na asawa, bawasan mo. Yung payat na siya, pero buhay. Hindi yung pati pang text niya, mami, tingnan mo, hindi naman anak mo yung nagsasabi, asawa mo, mami, pang text, pang load. Inabot ka na ng pagtanda, pati load. So, bawasan. Dahil asawa mo na, ano magagawa mo? Pero gumawa ka ng sarili mong mundo, magkaroon ka ng sarili mong imbuhay, sarili mong bank account, sarili mong savings, kasi ipupull down ka niya forever. Si Jesus ang may sabi, a branch that does not bear fruit must be cut,
But since marriage is for life, what must you cut? Not the relationship, but the amount of support that you give to people who are not producing anything. Keep them just barely alive. No, dapat not one way. Ito ang isang pagkakamali na maraming Kristiyano, akala nila tuwan-tuwa ang Diyos pag sila nagsasacrifice. No, God is not delighted with sacrifices. Sabi niya, obedience is what pleases me. And it is obedience to justice, obedience to what is right, obedience to reason. Hindi ko mo Christian ka, talagang hahayaan mo nang maapi ka, makawawa ka, one way. Hindi yan Christian concept. Kung sino man ang umimbento niyan at ikinabit sa Christian doctrine, ay ewan. Pero hindi yan ang nababasa natin sa mga verses. Dapat mayroong katarungan. While it is more blessed to give, it is also blessed not to give. It is also blessed to receive. Hindi one way. So in a relationship, dapat give and take. Especially ang mag-asawa. Give and take yan. Ganon din ang magulang at anak. Sa early stages, yung anak ang take ng take. Dahil bata pa siya. Sa later stages naman, dapat yung anak ang give ng give. That is a sound relationship. So, brothers and sisters, cut one-way relationships. Except relationship with your parents and children and with your spouse. All the others you can cut. May friend ka, one-way makipag-relationship. There is no friendship. It's an illusion. Cut it. Lalo boyfriend mo pa lang, ikaw na bumubuhay, ano mangyayari pag mag-asawa na kayo? Cut it! Now na! Di ba? Mundo ko masakit po, magtsatsaga ka buong buhay. Putulin mo na yan. 6 na buwan ka lang malulungkot. Then makaka-adjust ka na. Pag hindi mo pa pinutol ngayon, later ka pa malulungkot. Agahan mo na. Pag nakakaramdam kang parang one way to cut it. Business relationship, cut it. Kung wala siyang binibigay na positive inputs, no? You were not created by God to be sacrificed to some unworthy, unloving, and uncaring recipient. So, pagka na lang family and permanent relationships, minimize wastage. Ganyan talaga, asawa mo na, no return, no exchange. Pero pwede mong palitan ng exchange rate. Di ba? Dahil hindi naman siya worth it. So, kailangan meron kang tinitira sa sarili. Hindi ka na niya mahal, ikaw na ngayon na magmamahal sa sarili mo. Hindi ka niya iniisip, ikaw mag-isip sa sarili mo. Pero huwag mong ipakawawa ang sarili mo dahil magtataksil ka sa Diyos na lumikha sa iyo at may magandang plano para sa iyo. Parang kung nag-aasawa ka na lang ng walang kakwenta-kwenta, actually, mga anak, nagtataksil kayo sa magulang nyo. Mga magulang nyo, inalagaan kayo, pinag-aral kayo, gusto nilang gumanda buhay nyo, tapos kung kani-kanino nyo lang ibibigay ang inyong matamis na oo, kung kani-kanino lang kayo pakakasal. Tapos pagka nagkawindang-windang ng buhay nyo, damay din naman ang magulang nyo. Akala mo, mag-isa ka lang na nai-inlove, walang pakialam ang parents. Pagka ba nagugutom ka na, nagkakasakit ka, hindi ka maipagamot ng asawa mo, di ba? Mga magulang mo rin gagawa ng paraan. So in fairness to them and to their investment in you, you've got to be wise in your life. Dahil pag may nangyari sa iyong pangit, damay din sila. So kailangan tayo mga manager, mga participants, make the enterprise profitable for our investors. Leader ka, pinagbigyan ka ng Diyos ng Bible study group. Binigyan ka ng church, dapat lumago yung mga tao doon para mag-profit ang Diyos. Kasi dadami ang acts of goodness and godliness kung well-fed ang mga tao at nag-grow. Nakikinabang ang kalangitan. So give benefits to your partner. Let's be more personal now. Kayo magulang, kayo anak, kayo asawa, kayo kapatid, kayo employer, employee, whatever, may benefit ba talaga yung investor nyo sa inyo? Give benefits to your caregivers, to your gardeners. Because whether you like it or not, relationships are contractual. They are transactional. Sabi ni Lord, do what I tell you and I will bless you. Give your full tithes and I will bless your business. I will bless your farm. Laging you do something, I do something. Even a relationship with God is transactional. Obey and the Lord blesses you. Laging two-way yan. Hindi kailangan na one way. So be fruitful and useful
or be ready to be asked. Kailangan fruitful ka, useful ka, o handa ka dapat na masibak. Be fruitful, be useful, or be ready to be asked. That is very, very natural. To be asked from resources, from connection, from privileges. Walang kinalaman niya sa salvation, ha? Hindi ka na-cut off from salvation. Permanent yon. Naka-cut off ka from blessing. Naka-cut off ka from anointing. Naka-cut off ka from further fruitfulness. But your salvation is eternal. Because it is in the hands of Jesus. It depends on the performance of Jesus, not on your performance. So givers, sabi nga, love others as you love yourself. Ibig sabihin, you love yourself din. So, free yourself from one-way relationships, from unfruitful arrangements, from losing propositions. Sabi sa Proverbs 6:1-5, sa isang nagkamaling nag-guarantee ng utang ng iba, my child, suppose you agree to pay the debt of someone who cannot repay, then you are trapped by your own words. And you are now in the power of someone else. Here is what you should do. Go and beg for permission to call off the agreement. Do this before you fall asleep or even you get sleepy. Save yourself, just as a deer or a bird tries to escape from a hunter. So sabi, kung nakita nyo, kayo napasubo sa isang transaction na siguradong logi kayo, bago kayo antukin o magpahinga, gumawa kayo ng paraan, putulin ninyo yung usapan para kayo makalaya. Importante yon. Don't always receive the wrong end of a bargain. God has high expectations of you. God wants you to be happy and fruitful, and God wants you to benefit from the transactions that you get into in this life. So be wise, because God expects fruits. Dear God, teach us how to apply this in our lives. Alisin mo rin yung mga mito sa aming utak kung ano ibig sabihin na maging mabait, maging Kristiyano. Turuan mo kami, Lord, to live by the standards of justice, the standards of fruitfulness, the standards of good relationships that you have so clearly taught us. Nawa turuan mo kami, Panginoon, na suriin ang aming mga relasyon, na ang mga karelasyon namin hindi lugi sa amin, may pakinabang. At hindi rin kami nagpapalugi lagi. At kung makaka-atras kami, ay umatras kami sa mga relasyong puro na lang kalugihan. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang lahat ng ito. At sa karunungan ng Panginoon, mai-apply natin sa iba't ibang larangan ng ating pang-araw-araw na buhay. Be with the Lord in silent meditation. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Why Waste Resources? Dalangin ko'y iyong tanggapin, na maging karapat-dapat sa iyong paningin. Kung may pag-aalinlangan ang aking paniwalaan, ay ikaw, O Diyos. Ang kailangan ko'y iba, yung lakas upang di ko natahakin
ula't bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Sa pagpaparot parito, sa ula't bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan man tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Panatiliin mong wagas. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga bagay po na maaari nating kilalanin, pag-aralan, ipagmalaki bilang mga Pilipino, hindi naman para magyabang, kundi para magkaroon po tayo ng mahalagang pagtingin sa ating mga ninuno, sa ating nakaraan at sa ating sarili. Sabi nga po, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi nakararating sa paroroonan. Kaya mahalaga rin naman na atin pong pagbulay-bulayan, pag-aralan, yung mga karunungan ng ating bayan. At ngayon po ang ating hiyas na itatampok ay isang kasabihan. Bakit po hiyas ang kasabihan? Sapagkat bago naman tayo makagawa ng isang kasabihan, kailangan ng napakahabang panahon, ng pag-aaral, ng pagmamatyag, at ng isang sensitibong puso sa mga katotohanan sa daloy ng buhay. Bawat isang kasabihan po ay maaaring isa o maraming buhay na nagtulong-tulong, nagsama-sama upang makita ang mga batas ng buhay, ang mga daloy ng mga katotohanan. Kaya nga po ang isa nating pagbubulay-bulayan ngayon na kasabihan ng ating bayan na hinango po sa koleksyon ng UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma Quintanar at mga kasama. Sabi po ng kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Tama nga naman po. At ito po, kung ibabase natin doon sa kanyang pangunahing kahulugan, yun pong literal, ay totoo naman. Sa mga larangan ng digmaan, yung mga bayani, habang nasusugatan, habang tinatamaan at nagdurugo o kaya po ay lumilipad ang mga punglo sa paligid, ay lalong tumatapang. Yun po yung mga bayani, siyempre may mga duwag na pag nasugatan, umaatras naman. Pero ang mga bayani, pag nasusugatan, nag-iibayo pa ang tapang. Subalit higit po dito sa pangunahing kahulugan nito na yung literal, ay meron pa pong malalim na kahulugan siyempre ang hiyas ng bayan na kasabihan na ito. Na ang taong talagang matining ang loob, ang taong talagang mahusay ang kalooban, ang tao na talagang magiting ang kanya pong pagkatao, habang siya po ay hinahamon ng mga nakapaligiran, habang siya po ay pinipilit na ikulong, ay lalo naman siyang nagpipilit na makalaya. Habang siya'y minamaliit, ay lalo naman niyang pinapatunayan ang kanyang kadakilaan. At habang siya po ay pinahihirapan sa kanya pong pagtatangkang
makamit ang kanyang minimithi, ay lalo naman po siyang nagsusumigsa at lalo naman siyang nagsisikap na malampasan ang mga hadlang na ibinibigay sa kanya. Yan po ang tunay na kabayanihan. Hindi madaling matakot, hindi madaling umatras, hindi ningas kugon, hindi madaling panghinaan ng loob, at hindi madaling alisan ng damdaming marubdob upang maituloy ang mga dakilang adhikain. Yan po ang isang tunay na kabayanihan. Hindi madaling pigilin ng mga kalungkutan, hindi madaling pigilin ng mga balakid o hirap. At yan po ang isang tunay na kabayanihan. Yung pong tayo ay magkaroon ng isip na kapag naidalangin na natin at nadesisyon na natin gawin na isang bagay, hindi tayo madaling hadlangan. Habang nagkakaroon ng hadlang, lalong tumitibay ang ating determinasyon na ito'y malampasan. Habang tayo nasusugatan, lalo tayong tumatapang. Yan po ang isang magandang kaugalian ng ating bayan na dapat nating alalahanin. Hindi po yung ningas kugon na sabi ng mga banyaga tungkol sa atin, kundi yung kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin ba na? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyong aking tinataglay. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Laging laman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala, kaligtasang ikaw ang nagtikad. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag
pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang maliw. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Bakit sa mga okasyon laging may kasamang iba ang imbitado? Yan ay isa sa mga hindi maintindihan ng maraming foreigners o hindi Filipino kung bakit yung isa mong inimbita may bitbit na 2 o 3 pa, hindi mo naman imbitado. Kasi nga yung sobra nating pagmamahal sa kapwa, ayaw nating tiisin na may pupuntahan tayong masaya o may kainan, tapos may matubong tayo, may madaan ng kapwa, hindi mo yayain. Kaya yung mga Pilipino nagkakaintindihan At yung hindi ka imbitado na dumarating, ibig sabihin din kasi handa ka rin tumanggap ng mga bisita kahit hindi mo sila imbitado. Pero dahil sa mga nagbabagong pamamalakad ng lipunan, kung minsan yung handa, sukat, bilang, mas mabuti siguro ngayon kung hindi ka talaga imbitado, makiramdam ka muna bago ka biglang sumama. Hallelujah! Ating paghiwalay ang kadakilaan ng Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. Sambahin ang inyong ngalan. Sa lahat ng tao ng daigdig, ang iyong pangalan. Mabuhay ang Diyos!
Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kandungan. Nais kong madama haplos ng iyong kamay. Paghako sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglilingap. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling mo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso, naghahanap ng ligaya. Napatan ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama haplos ng iyong kamay. Paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglingap.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!